So tara, magluto tayo ng Bukol Express. Ano nga bang kinakatakot mo? Kahit naman anong gawin natin, may masasabi at masasabi sila. Sobrang mahihain ko. Pag nagbablog ako, tas alam ko na may parating, tinatago ko yung cellphone as if naman hindi nila nakikita yung mga post ko. Ano pinagsasabi ko actually? Ba't pa ako nagsasalita? Pwede ba akong manahimik na lang? So, tara. Ngayong araw, magluluto tayo ng Bicol Express. Natutuwa lang ako, pre. Bakit, pre? So, napansin ko lang, no? Ang init! Ano nga bang kinakatakot mo? Kahit anong gawin mo naman, may masasabi at masasabi yung ibang tao sa'yo. Kahit gaano ka ganda yung intention mo. So, bakit ka mahihiya na gawin yung mga bagay na gusto mo? Parang ako, sobrang mahihain ko pag nagbablog ako, tas alam ko na may parating, tinatago ko yung cellphone as if hindi nila nakikita yung post ko sa FB. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, mabuti man o masama, may masasabi at masasabi yung ibang tao sa'yo. So bakit ka magpo-focus sa kung ano yung reaction nila sa ginawa mo? Kung kahit anong gawin mo nga, mahuhusgahan at mahuhusgahan ka. Ang dami kong opportunity na pinalagpas dahil sa takot. Ang dami kong mga bagay na hindi nagawa dahil sa takot na yan. Kung may papayo man ako sa inyo, yun ay huwag kang mahiyang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Lalo na kung yung bagay na yon is makakapagpaunlad sa'yo. Dami kong napalampas na pagkakataon, opportunity, mga bagay na pinanghihinayangan ko hanggang sa ngayon. Kung may gusto kang gawin, gawin mo lang kasi we only live once. Habang nabubuhay tayo, gawin nating worth yung living. Kung bibigyan ka ng opportunity, you grab it. Hawakan mo ng mahigpit at huwag mong bibitawan. Kasi yung opportunity, once in a lifetime lang yan. Mapalad yung mga tao na nabibigyan ng opportunity. Takot akong husgahan ng mga tao. Takot akong lumabas sa comfort zone ko. Pero sabi nga dun sa nabasa ko, saka lang tayo mag-grow kapag umakbang na tayo palabas sa safe zone natin. Hindi tayo magiging ready. Kaya wag mong hintayin na maging handa ka para gawin yung mga bagay na gusto mo. Painit lang tayo ng kawali. Pag mainit na ganyan ay pwede na natin lagyan ng mantika. Konti lang. Pag nagigisa ba kayo, ano yung inuuna nyo? Bawang o sibuyas? Ako kasi, ang inuuna ko, sarili. De, joke lang. Kung makikita nyo nga ay nagisa lang ako ng bawang at sibuyas. Tapos nung may amoy na yung kelek-kelek ko, de joke lang, nung naamoy ko na yung bawang nilagay ko lang yung baboy. Tapos ginisa-gisa ko lang yan. Tapos takpan para lumambot. Then lalagyan natin ng bagoong para, ewan ko, yun yung sabi sa ingredients, lagyan daw ng bagoong Hindi ko naman alam kung bakit lalagyan ng bagoong. Pero habang nagluluto tayo dyan, bibigyan ko kayo. At ito ang ating verse of the day. Sabi sa Joshua 1:9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." So, sinasabi lang dito na kahit gaano man kahirap, kahit gaano karaming pagsubok ang dumating sa buhay natin, manatili tayong matatag sapagkat sinabi ng Diyos na sasamahan niya tayo kahit saan man tayo mapunta. So kung makikita nyo nga, malapit nang maluto ang ating Bicol Express. So pag nakita nyo yan, lagyan nyo na ng sili. Optional, kung gusto nyo lagyan na marami, pwede nyo. Naging cooking show. Hindi mo talaga to, jack of all trades. Or traits, jack of all traits, hindi ko alam. So ayun guys, kung titignan nyo, luto na nga ang ating Bicol Express at pwede na natin tong bornekan. Para akong si Iron Man, no? Dito muna tayo tatambay sa sala. Ilaw in 3, 2, 1, bang! Parang magpapalipad lang ng rocket no? Ang gagawin ko na lang is magpapahinga ako. So ito talaga yung pahingahan ko. Most of the time, nandito lang ako sa sala. Bihira lang ako tumambay sa kwarto. May something dito na
Pag nandito ako, parang payapa, komportable. Kasi sa kwarto, kung ano yung pumapasok sa isip ko. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Masyado kong minamadali yung buhay na dapat ini-enjoy ko. Sa kakahabol ko, sa pangarap ko, minsan na nakakalimutan kong enjoyin ng proseso. Wala, hindi ko mapigilang mag-isip din Siguro, may tama rin talaga. Wala pa naman masyado nanonood sa akin. Di ko alam pinagsasabi ko actually. Ba't pa ako nagsasalita? Pwede ba akong manahimik na lang? Pag nagkaroon ako ng pagpapala, pagpapalain ako para ipagpapala. Pinagpala sa sa construction. Ayun yung pinag-pray ko, yung maging pagpalain ako para maging pagpapala ako sa iba. So, yon sana meron kang natutunan kahit papano. Hindi, wala naman kasi journal ko to. Kung may matututo dito, ako yun. Habang buhay ka, okay lang magkamali. Parte yun ng pagiging tao natin. Okay? Alright.